Hello po mga kapambira, good morning at welcome back po sa ating channel, Brother Jose. At ngayon po for today's video, magbibili po tayo ng gamit po dun sa initial na materials po dun sa ating balcony. Opo, at thank you po kay Tara Let's Islander, nagbigay po siya ng 5,000. Ibibili ko na po ng materials para po pabili na po natin kasi po ang materials po is nagmamahal. Lalo po ngayon going to bare months po tayo kasi nung nakaraan po yung pagbabakod po natin ay 1 linggo lang po ang pagitan. Yung binili ko pong yero na nagkakahalaga ng 170, naging 250 na po agad after 1 week. Kasi nagpa-compute na po kay Ninong ng mga materials na bibilihin para hindi po masayang yung ating materials. Utay-utayin lang po natin, opo, mga kapambira. Salamat po doon sa mga nag-pledge po at thank you so much din po kay lalo na po doon sa mga nag-pledge at kay Tara at sa Islander po nung time po na yun na napag-usapan po natin yun kinagabihan, nag-send rin po agad siya at maraming salamat po sa inyo. Kala ko po yun ay joke lang pero totoo pala, kaya gagawin po natin. Opo, samahan niyo po ako mga kapambihira. Yung pong 5,000, tingnan po natin kung gaano po kadaming materyales siya mabibili. Total naman po ay balcony lang po yun. Di man po yun ganun kalakihan siguro. Pero ang nasa isip ko po kasi konkreto na rin po yung poste o tapos yung bakal, kasi bakal na rin po yung itaas kasi po yung kahoy po dito sa diet is mahal. Mas mahal pa po sa bakal kasi malayo po tayo sa kabundukan yung transport, kaya bakal na lang din po ang gagamitin. Tapos open lang po yun. Samahan niyo po ako mga kapambira. Dali tayo. Uy, kasama ko pala si Eli. Ay, bakit ka? Ano yung may chocolate sa baba mo? Nagkakain ka chocolate. Po tayo dito sa JC Steel. Nagpalista po tayo kay Ninong ng mga materials. Tapos pinuruan po ako ng Ninong ng pagtitipid. Pwede pong i-reduce sa yung sizes kung ano po yung presyo. Pero hindi po hindi po maapektuhan yung tibay nung poste. I-reduce lang po ng materials yung sizes lang. Daw po 12 perasong digis. Tapos 9 na perasong 8. Tapos yung plywood na yung ginagamit baga sa yung pinakamanipis lang yung ginagamit sa yung ordinary. 245. Pinakamura na yun yung pang baga sa poste na sige. Ilang peraso baga to? Wait lang. Ay, walang nakalagay. Ay, 3 peraso. Tapos anong headset? Paano daw ate? Para compute daw kung magkano na yan? Kasi budget lang ay. Patatamahin ko lang sa magkano na yan? 3,000 na agad. Pako na D3 saka D2 tagi 1 kilo. Grabe po ang materials ngayon at 3,000 na agad. Pag nag-order ako ng grab at buhangin, na-deliver kayo hindi? Wala dito na. Wala kayong aggregates Wait lang. Tire wire pa pala. Tire wire. 2 kilo. 2 kilo tire wire. Wala pala ditong aggregates. Semento meron Semento meron kayo? Magkano na yan? Pa-compute daw, pa-total daw. Patatamahin ko lang sa wala tayong madaming budget daw. 3.5 Magkano semento? Ano semento ba yun po? Yung 212.
Sige daw, i-add mo daw ng, i-try mo daw, add ng 8. 5-2, o sige, pwede na yan. 8 semento. Yan lang, yan lang. Mapa-holder pa nga pala ako niya. Wala, ang kulang ko na lang ay aggregates. Aggregates na lang po ang kulang. 6,000. Natasis na yung kahit kanin mo. Sumat. Sige po. Natin sa hauler kasi di po kayang ikarga doon sa sasakyan ay may plywood po kasi saka saka mga semento, di po kaya ng sasakyan natin. Hauler po. 300 po ang bayad sa hauler dito. Ayun. Ha? Ano lang yun? 12 tapos siyam. Tapos walang semento. Plywood. Ano lang? 4 lang na plywood. Nagbili lang po akong materialis at ano po, baka magmahal pa po. Tapos, di bali pong madelay na ang pag-construct kahit 1 week madelay, okay lang po yun. Di pa naman po titigas yung semento na yun basta hindi po nababasa. Grabe talaga. Yan po yung semento, di talaga po yan kaya sa ano di talaga po yan kaya sa sa sasakyan natin at maalikabok po na doon po kasama ko po yung mag-iinak ko. Yung pong 5,000, na po yun. Marami na po nabibili sanang materialis. Kaya binibili ko na po at may bodega naman po ako doon paglalagyan kahit po madelay ng pag-construct. Kahit madelay ng 1 week, okay lang po yun. Kukumpletuhin ko pa po, mabili pa po tayo ng coco lumber para mapustehan para sa pagko-construct po ng mga poste. Di talaga kakayanin sa sasakyan, mahaba. Digis yan Ay, 8 pa Meron pang 8. Yan po yung gagawin forma doon sa mga poste na gagawin. Ordinary lang po at para makatipid po masisira din naman. Puputol-putulin rin po yan. Ano po? Kompleto na po. Grabe, 5,000 agad. Ganito lang konti. Kulang na lang po tayo ng aggregate saka coco lumber. Ayan, ito na po.
Kababaan na po ni Kuya. Ako na lang pumapasok sa loob. Kakamada ko na lang po sa loob. Kasi ito na po yung gate natin na, pinagawa. Inabot po ng 10,000. Hindi ko pa rin po na ipapakabit at wala pa pong panday na si Bayo hindi pa po nababakanti para i-welding po yan. Sako ang bigat. 50 kilos yun na yan, 40. Ay natin Kuya oh. Magkano ngayon? 300 ano? Pabilang daw po. Ayan walang simento po yan, binili po natin. Stock ko po muna dito kahit po 1 week bago po masimulan. Pagod po. Di na po ako tinulungan ni Kuya pag diskarga at nagmamadali yata po, binaba na lang po yung ito po yung gate mga kapambira. Hindi ko po na kakabit no. Tapos yung mga plywood pala papasok ko na lang din siguro. Baka po mabuhat ay. Ayan. Papasok ko na lang po yung plywood siguro dun sa loob. Ito po yung tindahan namin Init. Nabigla po tayo ng buhat. Ito po yung dating pinag-aalagaan ko ng mga sisiw na broiler. Kaso po ay tinigil ko na po muna at grabe po ang problema natin sa langaw. Pinag-iisipan ko po kung saan ko po ilalagay yung balkonahe. Supposedly po dito po sana talaga dapat sa tapat ng pinto. Kaso ito po yung forma ng bahay namin Naisip ko po na diyan na lang po ilagay. Dito po sa kakabal po nito, 'di ba? Naka-good morning po 'yan. Papunta po dito. Parang ang magiging style po niya, parang open din po siya. Pwede rin po siya maging garahe. Pwede maging balkon. Kasi po pag dito sa harapan, dito po sa namin, may future plan pa po ako dito. Masasayang naman. Kaya naisipan ko po na dito na lang po. Pwede rin naman po ako mag-open ng pintuan doon sa may bintana yun. Pupunta po sa balkonahe. Para may design na po yan. Pag ganun po, tapos pag ganyan. Utay-utayin lang po utay-utay ko lang po at wala talaga pong budget, yan lang po ang nakayana. Tapos itong gate natin, yan, wala pa, kakabit pa lang po mga kapambihira. Akala ko po ay mura lang pong aabutin ng gate, nag-budget sana po ako ng 5,000. Nag-abot na po ng 10,000, ito pa lang, kasama labor, makapal na lata po ito. Tapos ito ay pinakang tipid na po yung binudget natin. Kakabit po yan sa pag nabakante na po si Bayaw. Bakit? Di na ako sanay magbuhat. Grabe. Ayan. Linisan ko na po yung mamaya paglilom, nilinisan ko na po yung paglalapatan. Kasi pwede na po doon mag-layout si Ninong tapos utay-utayin ko na pong bukayan. Opo. At ako na rin po magli-labor kay Ninong para tipid po sa labor. Ayan, ito po yung mga natin, mga binibilad pong kakao. Ayan. Fermented dried po yan. Fermented na beans, kaya po ganyan po ang kulay. Brownish po, yan po. Yan po yung ating binibilad. Tapos, iro-roasting pa po natin yan.
Madami pong pagdadaanan kaya wala pa po tayong display dun sa ating kwarto na pinaglalayban. Opo. Wala pa po tayong display kasi ito pa, inaantay pa natin. Mga ano pa po ito, mga kapambihira. Pag di po nakabili ng fermented dried beans na, kung ito lang po ang antay natin, mga 1 week pa po itong ibibilad and then i-roast natin, ipaprocess pa natin. Matagal po nito ang 2 weeks. Kaya ano, wala pa tayong display. Pero meron po tayong nabibilhan ng fermented dried beans na nga po. Galing pa po yung iba minsan ay galing pa pong Davao. Pero sinisikap ko po na yung imamarket po natin is yung galing na po dito sa local, Camarines Norte, para matulungan din po yung mga farmers. Ayan. Salamat po mga kapambihira. At pinakita ko lang po yung ginagawa natin dito. Naririnig po ninyo yung mga manok natin dyan. Yan po mga manok na hindi po sa akin yan, kay Bayaw yan. Salamat po. Yung mga kalabasa ko dito, namumunga na po. Ayun, may bunga na doon sa may manok. Magawa po tayo ng ang plano ko po dito, magawa po tayo ng greenhouse na drying facilities natin na kahit po wala ako, kahit po may binibilad akong kahit po umulan, hindi po mababasa kasi may bubong na transparent. Yun po ang plano natin dyan. Pero sa ngayon po, ganto-ganto po muna tayo at pa lang naman tayo, ay nagsisimula pa lang. Wala pa tayong madaming budget para makapag-establish agad ng ganong kalaking drying facilities. Ito muna. Opo, pag sobrang malakihan na po, kailangan na po talaga yun kasi kahit wala po ako, maghapon akong wala, okay lang kasi hindi mababasa. Kasi pag naibilad na po yan, dapat po ay hindi dire-diretso na po ang pagtuyo niyan. Straight po yan na 5 araw na ibibilad dapat para maganda po yung pagkakatuyo.